ang birheng tagataboy ng mga mananakop at kakampi ng mga mahihirap. Ave Maria. Ang imahe po sa ating background ay ang koronadang imahe ng Nuestra Señora de Candelaria ng Silang. May dalawang pangunahing imahe ang parokyang ito sa Silang. Una na dyan ay ang birheng na mamahay at ang birheng namimintana na makikita ninyo sa fasad ng simbahan. Ang imahe ng mahal na birhen ay natagpuan po sa isang burol na nakalagay sa isang baul. At ang imahe pong ito ay nawala ng 9 beses dahil sinasabing ito ay bumabalik kung saan ito natagpuan. Hanggang sa napagpasyahan nila na ikonsulta na ito doon sa paring Hiswita at doon nag-vigil yung mga tao at binantayan ito ng mga tao para nang sa gayon hindi na ito umalis at bumalik kung saan man siya natagpuan. Noon pa man, pinaniniwalaan na talagang milagrosa ang imahe ng mahal na birhen. Dahil sinasabing merong mga amorseko silang nakikita sa laylay ng damit ng mahal na birhen at kung hindi naman amorseko, mga putik or basa yung damit ng birhen. Dahil tulad ng ibang mga patron sa Cavite, kilala rin ang mahal na birhen ng Candelaria na nangungumbida or nangingimbita na mamiesta sa silang. Marami kasing namimiesta sa silang na hindi naman talaga taga-silang na galing pa sa malalayong lugar. At kapag sila nga ay tinatanong kung sino ang nangimbita sa kanila, kinikwento nila na mayroong babaeng may karga-kargang bata ang pumunta sa kanila at nangungumbida. At dahil alam din nga ng mga tao na gumagala ang mahal na birhen at kanila namang ine-entertain yung mga namimiesta at sinasabing doon na lang sa kanila makikain. Kasi kapag nakikita na nung mga namimiesta yung imahe ng mahal na birhen, napapasabi talaga sila nakahawig nito yung babaeng pumunta sa kanila at nangimbita na mamiesta sa silang. Sinasabi nga na linigtas ang mahal na birhen ng silang mula sa pagkasira. Sinasabi kasing pinagsusunog ng mga Hapon yung mga karatig bayan o yung ibang mga bayan na sinakop nito bago sila umalis. At nagkakaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga Hapon at mga Amerikano. Pero ibahin natin sa silang. Dahil itong mahal na birhen laging pumupunta doon sa kampo ng mga Hapones para siguro makichismis. Lang. Sinasabihan kasi ng mahal na birhen yung mga Hapon na umalis na kayo kasi paparating na yung mga Amerikano. Kaya naman kilala talaga siya at namumukaan siya ng mga Hapon. Pero nung araw nga na paparating na yung mga Amerikano, ginising niya yung mga Hapon para umalis na ito. Para nang sa ganun, hindi na sila magkaabot. Kasi for sure, malaking sagupaan ang mangyayari. May dalawang magkapatid na mayabang, tapos pinapalayas nila or pinapaalis nila yung mga kapitbahay nila kasi yung mga bahay nila is gawa sa light materials. Ang kinakatakot kasi ng dalawang mayabang na ito is baka kung masunog sila, baka madama yung bahay nila. At isang araw nga, merong babaeng may karga-kargang bata. So alam niyo na kung sino siya, na namalimos doon sa magkapatid na mayabang. Kaso pinagtabuyan siya, pinaalis siya kasi hindi daw sila nagbibigay ng limos. And binalaan sila ng babae na kung hindi nila babaguhin yung ugali nila, sila rin ang magsisisi sa huli. And kinagabihin nga, isa doon sa magkapatid ay naglagay ng kandila. And naiwan niya yung kandila, mga dear. At dahil doon, nagising sila na nasusunog na yung kanilang bahay. At alam nyo ba na yung mga kapitbahay nila na gawa lang sa light materials, hindi man lang inabot ng apoy. And simula din nun, napagtanto nila yung kanilang kamalian, kaya naman naging na silang palasimba at deboto ng mahal na birhen. Siguro hanggang dito na lang muna, Chingos and Faith, kasi makikibisperas kami sa tambo. Ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat and happy fiesta sa mga taga-silang.